Kumusta mga kasaliksik? Katulad ng relasyon ay may mga taong umaalis at hindi na bumabalik pa. Pero bukod sa relasyon ay ang isang lugar na dahilan talaga ng pinakamaraming paglaho ay ang Bermuda Triangle, kung saan hindi lang mga sasakyan ng misteryosong naglalaho kundi pati mga tao nga rin. Kaya naman, mula sa barkong lumubog na misteryosong nagpakita ulit hanggang sa eroplano na tila ba naglaho na lang na parang bula, ay pag-usapan natin ang 10 misteryosong paglalaho sa Bermuda Triangle. Kaya kung handa ka nang malaman ng mga istoryang ito ay simulan na natin. Number 10, SS Cotopaxi. Dahil na rin sa mga kakaibang nangyari noong taong 2020, madaming hindi nagulat nang mabalitaan na ang isang barko na misteryosong naglaho at hinihinalang lumubog noong taong 1925 ay matatagpo muli na mataan sa dalampasigan ng syudad ng St. Augustine sa bansang Florida ang SS Cotopaxi na sinasabing lumubog noong buwan ng Desyembre taong 1925 habang papunta ito sa bansang Cuba. Hindi pa rin matukoy kung ano ang naging dahilan ng paglaho ng SS Cotopaxi at dumagdag pa sa misteryo kung paano at bakit siya natagpuan sa lokasyon na iyon. Bago tayo magpatuloy, isang mabilisang paalala lang na kapag pinindot mo ang subscribe button at nahit ang like, ay siguradong suswertein ka sa araw na ito. Try mo, wala namang mawawala. Number 9, Ellen Austin. Isang barkong tila ba isinumpa ang nakasalubong ng barkong Ellen Austin habang naglalayag ito papunta sa syudad ng New York. Ang barkong nakasalubong niya ay may maayos na kondisyon at naglalaman pa nga ng mga kagamitan, ngunit walang tao na nakitang nakasakay dito. Kaya't napagdesisyonan ng kapitan ng Ellen Austin na si Kapitan Baker na dalhin ito papuntang New York. Kaya tinutusan niya ang iba niyang tauhan na sumakay sa abandonadong barko. Ngunit habang naglalayag sila ay inabutan sila ng malakas na bagyo na naging dahilan para maghiwalay sila ng landas. At nang matapos ang bagyo ay hindi na nga nakita muli ang misteryosong barko na kanilang nakasalubong. Namataan naman ulit ang barko, ngunit hindi na nakita pa ang mga tauhan ni Kapitan Baker na sumakay dito. Pero nagkaroon naman ulit ng pagkakataon kung saan may nagtangkang sumakay ulit sa barkong ito para kontrolin papuntang dalampasigan. Ngunit sa kasamang palad ay misteryoso din silang naglaho. Number 8, USS Cyclops. Ang isa sa pinakamisteryosong paglalaho na hindi kayang ipaliwanag kahit pa ng mga eksperto ay ang pagkawala ng USS Cyclops. Ang barko ay may sakay na higit sa 300 katao, kaya't madami ang nagluksa noong nalaman na ito ay misteryosong nawala noong buwan ng Marso taong 1918. Sinasabi na ang USS Cyclops ay naghatid ng mga bakal mula sa bansang Brazil papuntang Barbados. At nang pauwi na ito sa syudad ng Baltimore ay bigla na lang daw naglaho ang barko habang naglalayag. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin matukoy kung ano ang nangyari at kung nasaan na ba ang barko dahil ang mga nagtatangkang tumukoy sa lokasyon nito ay hindi pa kailanman nagtatagumpay. Number 7, Mary Celeste. Ang nangyari sa Mary Celeste ay hindi pa rin maipaliwanag hanggang sa ngayon sapagkat ang naglaho ay hindi ang barko kundi ang mga tao na dapat nakasakay dito. Mula sa syudad ng New York ay naglayag papunta sa syudad ng Genili sa bansang Italy ang Mary Celeste noong Nobyembre taong 1872 na nangyari ang hindi maipaliwanag na kaganapan sa barko kung saan ito ay naglaho at namataan lang muli noong Desyembre ng parehong taon na lumulutang sa dagat. Ang nakakagulat na parte ay walang tao sa barko at nang inimbestigahan na ito ay napag-alaman na hindi nawala ang mga kagamitan, pagkain at mga alak na dala. Ngunit hindi na natagpuan o natukoy kung nasaan ang 10 pasahero nitong dapat ay nakasakay sa barko. Ang misteryosong pagkawala ng mga pasahero ng Mary Celeste ay hindi pa rin nasasagot magpasa hanggang ngayon. Number 6, Witchcraft. Sa bansang Miami, nakilala ang yate na naglaho na parang isang bula at yon ang Witchcraft. Ang may-ari nito kasama ang isa pang lalaki ay tumawag para humingi ng saklolo sa mga otoridad dahil may nabangga silang hindi matukoy na kung ano. Kahit hindi nag-aalala ang boses ng lalaki
ay agad namang rumesponde at nagpadala ng mga Coast Guard na narating ang lokasyon na pinagmulan ng tawag ng witchcraft sa loob lamang ng 19 na minuto. Pero hindi na nila ito natagpuan pa. Hindi nila may paliwanag kung ano ang nangyari sa yate sapagkat kung lumubog man ito ay dapat may lumulutang na parte ng witchcraft. Kaya't simula noong pagkawala nito noong ika-22 araw ng buwan ng Desyembre taong 1967 hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin natutukoy kung nasaan na nga ba ang barko at ang dalawang lalaking nakasakay dito. Number 5, Perry Cohen at Austin Stepanos. Ang nangyari sa dalawang magkaibang Perry at Austin ay naging dahilan para may mabuong mga organisasyon na nagpapangaral tungkol sa kaligtasan habang namamangka. Sa kadahilanang ang dalawa ay hindi na muling natagpuan magmula nang mapagdesisyonan nilang mangisda noong buwan ng Hulyo taong 2015 kung saan sinabi ni Perry sa isa pa niyang kaibigan na pupunta siya kasama ni Austin sa Bahamas para mangisda. At kahit hindi maaliwalas ang panahon noong araw na iyon, ay nagpatuloy pa rin ang dalawa na naging dahilan para tumaob ang kanilang bangka na natagpuan lamang ng sumunod na taon. Hindi na nakita ang katawan ng dalawa na pinagpapalagay na lamang ng mga otoridad na patay na. Number 4, Timot Electron. Matatagpuan sa Cayman Brac ang isang bangka na may malagim na kasaysayan. Ito ang Timot Electron na ginawa ni Donald Croworth na ginamit niya para sumali sa Golden Globe Race noong taong 1968 kung saan tinangka niyang ikuti ng buong mundo. Ngunit nabigo si Donald dahil na rin sa kakulangan niya sa kasanayan sa paggamit ng bangka. Natagpuan ng Timot Electron paglipas ng 8 buwan matapos itong maglayag. Pero hindi na nakita pa si Donald Croworth na sinasabing nagpakamatay daw sa pamamagitan ng pagtalon sa dagat. Makikita sa loob ng bangka ang mga sulat niya kung saan ang nakalagay dito ay ang huli niyang katagang hindi na kailangang patagalin ng laban. Tapos na ito, tapos na. Number 3, Great Isaac Lighthouse. Ang Great Isaac Lighthouse ay itinayo upang mabawasan ang mga misteryosong paglalaho sa Bermuda Triangle dahil na rin sa di malinaw na direksyon sa bahaging ito ng karagatan. Ang parola o lighthouse ng Great Isaac ay may taas na 152 talampakan at ipinatayo noong 1850s. Sa loob ng mahabang panahong pagkakatatag nito ay ang isa sa pinaka hindi maipaliwanag at misteryosong kaganapan ay nangyari taong 1969 kung saan misteryosong naglaho ang mga tao sa isla na kinatatayuan ng parola. Sa kasalukuyan ay nakabukas ang Great Isaac Lighthouse para bisitahin ng publiko. Ngunit hindi sila pinahihintulutang pumasok sa parola sapagkat sira-sira na ang loob nito at kulang-kulang na ang mga hagdanan na makapagdudulot ng peligro sa kung sino mang magtatangkang umakyat dito. Number 2, Piper Navajo. Hindi lang mga tao sa sakyang pangkaragatan ang maaaring maglaho sa Bermuda Triangle sapagkat may posibilidad din na pati ang mga eroplano ay misteryosong mawala sa bahaging ito na nangyari nga noong ika-15 ng araw ng buwan ng Oktubre taong 2018 kung saan lumilipad ang 5 tao gamit ang isang eroplano papunta sa Bahamas at hindi na ito muling nakita pa. Nagkaroon ng emergency kung saan ang eroplano ay bumagsak sa bilis na 4,000 talampakan kada minuto at sinasabing bumagsak ito sa dagat kung saan may natagpo ang ilang mga parte ng eroplano at langis na nagmula rito. Sinasabing nawala ng kontrol ang eroplano na naging dahilan para bumagsak ito. Ngunit hindi pa rin matukoy ang dahilan ng kawalan ng kontrol sapagkat hindi pa rin natatagpuan ang sasakyan. Number 1, Star Ariel. Talag namang hindi makakaligtas ang kahit na sinong magtangkang tawirin ang Bermuda Triangle sapagkat ang eroplanong ito na nagngangalang Star Ariel na wala namang problema sa makinarya at sa maaliwalas na panahon pa nga lumipad ay hindi pa rin nakatakas sa peligro ng misteryosong Bermuda sa kadahilanang hindi na muling natagpuan ng eroplano na naglalaman ng 20 katao simula noong ika-17 araw ng buwan ng Enero taong 1949. Kahit na inimbestigahan na ng mga otoridad ng eroplano kung saan umabot na ng higit 1,000,000 milya ang kanilang sinuri ay wala pa ring sagot sa katanungang nasaan ang eroplano at ano ang nangyari dito.
At yan ang bumubuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang may mga bagay na sadya na lang nawawala sa ating buhay sa panahon na hindi natin inaasahan. Ngunit ang mga bagay na ito ay maaari pang bumalik, habang ang mga bagay na naglaho sa Bermuda Triangle ay siguradong hindi na muling matatagpuan pa. Kaya para sa'yo, alin sa mga misteryosong paglalaho na ito ang pinaka nagustuhan mo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.